Sa oras po na 7:45 mga kabrigada, makakasama na ho natin si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga po Yusek, welcome po sa Tira Brigada, kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Magandang umaga. Magandang umaga. Opo Yusek, hingi lang ho sana kami ng update dito po sa ating mga kababayan na nawawala nga ho dyan po sa Myanmar earthquake. Opo, as of now, kasi kami message lang sa atin ng ating head ng embassy, no? Unaccounted for pa rin. Kasi nga, sila yung mga teacher, Mandalay. Tatlo yung syudad na importante sa Myanmar, no? Yung Naypyidaw, yung kung saan yung official capital, bagong capital yan. Yung Yangon, yung pinaka-importante city, doon kami ng Pilipino. At Mandalay, yung old city nila. Yung Mandalay, may mga 151 Filipinos, teachers, karamihan sa international school at kung iba bang professional. Kasama yung 4 na nawawala. Sila ay nasa yung meron silang condominium doon na building na isa sa mga bumagsak. Yung gumuho na gusali. Kaya hindi pa sila kung sila man, no, hindi pa sila nare-recover at kaya ayaw namin mag-confirm na may nasawing buhay or what. Kasi alam naman, maaring mahanap pa sila. Kaya tumutulong tayo sa Myanmar kasi wala raw silang expertise sa paghanap ng mga survivors, no? So magpapadala nga tayo ng contingent. Opo, nakontak na ho ba natin, Yusek, ito pong mga kamag-anak ho nila dito sa Pilipinas? Yes, may yung through the embassy, no? By the way po, dahil alam nyo, handa kami magbigay ng financial assistance kung kailangan. Kasi siyempre, yung kunwari, uuwi na yung mga kababayan natin doon. O di kaya, well, sana hindi, no? Yung shipment of remains. Sana nila umabot doon. Tutulong kami. Yan. At kung gusto ng kamag-anak dito na dito naman sila pumunta at hindi diretso doon, merong number, yung OWA, yung 1348, hotline number 1348, o pwede silang pumunta sa aming embassy, DFA office sa Pasay City, no, yung bagong office namin sa Double Dragon. Kaya sana hindi na madagdagan pa yung mga missing na Pilipino dahil well, 700 lang. Ang awa ng Diyos, sa Thailand wala namang mga Pilipinong report na missing. After the original, yung natakot lahat ng tao doon. Pero report. Balik tayo sa Myanmar. Kung pwede ako magbigay ng hotline number. Sige po. Hotline. Apo. Yung hotline sa Myanmar, kung sinong mga kamag-anak. Kasi alam namin 4. Baka meron pang nawawala na hindi lang namin alam, no? Kaya kontakin na ng pamilya dito, itong number, +95. Eric, +95 998 521 at sige po. 0991. Okay, ulitin natin po. +95 998 521 0991. Yan ang area code. Yan ang telepono. Pwedeng pumunta galing Pilipinas para sabihin na may kamag-anak pa silang nawalan na ng contact para alam namin. Kasi ang kino-concentrate ng ating embassy yung sa Mandalay, kung saan may 151 na Filipino kasi yun ang malapit sa epicenter. Opo. Yung information na ating po natatanggap, Yusek, yun po dun sa 4 na missing. So far, walang reported casualty. Pero may wounded po ba na information tungkol sa mga wounded na natanggap po ang DFA? Wala wounded, pero may mga nawawalan trabaho or hindi alam nang gawin kasi nagpati yung office nila or yung eskwelahan or baka wala ngayon kasi state of emergency sa Myanmar. So kailangan bigyan ng financial assistance. Yung iba shelter. Kaya ibibigay natin, papadala natin ng authorization embassy para gumastos para sa ating mga kababayan doon. Yun po. Wala pa nagpaparinig na gusto nilang umuwi. At dahil sa bayanihan naman, yung mga kababayan natin doon, ang inaalala nila, hindi sarili nila pero yung 4. Yung 4 na Pilipinong missing. No? Kasi yung mga Pilipino sa Myanmar, magkakilala yan. Nagkukunti lang sila. Wala pang mga 700 lang sila. So magkakilala na sila. Tutulong-tulungan. No?
So, handa ang gobyerno. Opo. Problema lang, mahirap yung pauwiin dahil pati yung airport, sarado. Nako. Oh. So, kailangan dumaan, i-drive pa natin ng Thailand tapos galing doon yung US. So, gagawin lahat para mauwi. No? Okay. Oho. What about yung mga na-display sa mga Pilipino, Yusek? May ano po ba? May pwedeng mapuntahan yung ating mga kababayan dyan? At saan po yung pinakamalapit na opisina po ng gobyerno dyan, ng Embahada ng Pilipinas dyan sa Myanmar? Alam nila lahat sa Yangon, yung embassy, Yangon. no? Yangon, no? Karamihan naman ng Pilipino sa Myanmar nasa Yangon. Mga 80% o 90%, 80% ng mga Pilipino nasa Yangon, no? So, meron tayong, yung embassy mismo, magpapadala ng team sa areas affected para check pa kung kailangan ng shelter, no? By the way, Pilipinas mismo magpapadala tayo ng contingent para tulungan yung mga Myanmar sa paghahanap ng mga survivors at saka medical. Siyempre, medical din, medical team. Ginawa natin to sa Turkey noong 2023 sa Turkey. So ngayon, lalabas sila kung hindi ngayon bukas. Opo. What about po yung ating mga kababayan, Yusek, doon po sa Thailand? Kumusta po yung sitwasyon nila doon? May mga information po ba as to whether mayroong mga missing or mga wounded sa bansang Thailand? Awa ng Diyos, wala po. Busy yung ating embassy doon. Maraming Pilipino sa Thailand, 29,000. Mga professional din. At accounted for so far, walang by the way, dahil nasa Thailand na tayo, ang mukhang okay naman yung talagay nila. Pero, namin mga kapatayan natin, kung meron dito sa Pilipinas, kung meron kayong kapag-anak na walang contact sa inyo, wala din sa Thailand. Kasi so far, walang nagko-contact sa amin na may visit. Pwede rin silang pumunta sa embassy natin sa Albania. +66. Okay. +66 81 989 7116. Ulitin ko, +66 81 989 7116. Pwede niyong i-WhatsApp o kung may kamag-anak. So far, awa ng Diyos, wala pa. Walang, kasi nagre-recover ng Thailand. In fact, operating yung airport. Yung Myanmar, wala yung airport. Wala. Talagang emergency. So, we have to help them. Tulungan natin. What about yung ibang mga Pinoy sa mga karating na bansa, Yusek? Let's say, doon sa China, doon sa Laos, sa Cambodia, na medyo malapit lang din po dyan sa Myanmar. Pero hindi umabot yung episode nila sa Myanmar, pero hindi umabot sa kanila. Pero may mga... may lindol din doon pero hindi ganun kalakas. Hindi po. So, mukhang ligtas sila. Pero mga kababayan, no, always kay Laos, kay Cambodia, tugunan lang yung mga advisory, local authorities, ng embassy. Pag sinabi lang stay at home, ganyan. Ganun po. By the way, pag samantala natin, no, marami kasi Pilipino na loloko, nasasabihin na may mga trabaho sa Thailand. Yung pala pagdating doon, kung saan sila dinadala, nagiging scammer. O ngayon, mga kababayan, makita nyo, first of all, bawal magtrabaho doon kung walang visa. So, hindi rin totoo yun, no? Work visa. Pangalawa, nakita nyo yung situation ngayon, so, pag may nangako pa sa inyo, huwag kayo magpaloko at palaging dumaan sa proseso dyan sa POA, now under the BMW. No? So, ganun lang po yun. So, siguro pahiwatig ito ng Diyos na paalala sa mga kabayan, huwag magpaloko at maging human trafficking victims sa Southeast Asia. Ang masaklap doon, Yusek, wala po tayong impormasyon doon sa mga, di ba, yung napaulat na mga na-recruit doon sa mga scam hubs dyan sa Myanmar na dumaan ng backdoor. Wala po tayong information so far, Yusek? Wala. May nauwi na 206. No? May inuwi kami just before the ako mismo nagdala-uwi ng mga so 206. Meron pa mga 50 or 60. Pero ang balita namin, hindi affected yung lugar nila doon sa Miyawadi, doon sa mga scammer. Kasi patay one-story building lang doon bukid yun hindi ito yung malataas na building. No? So mapapatagal lang yung repatriation ng mga natitira. Imbis na next week, baka 2 weeks pa bago mauwi mga yun. Pero may mga 50 to 60
iuwi natin. Okay. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummyvit ES2 Oral Drops. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!